may kagalingan sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos nadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Muli po, naririto po ang ating programang Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong napakikinggan mula po araw ng Martes hanggang sa araw po ng Linggo. Ito po ay isang pang-araw-araw na gawain ng Panginoon Diyos, isang programa po na naghahatid po sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan at patuloy na iparanas sa atin ang mga biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Idalena, na sa inyo po ay patuloy na nag-aanyaya, mga kapatid, na samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras na ating pong patuloy na pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya samahan na po ninyo ako, mga kapatid, mula po Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig po ng mundong ito. Hallelujah! Praise God!
tiwala sa Diyos, walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay papalain? Agad na sumubaybay sa ating programa mula po sa kanyang trabaho, work from watching from work muli. Tapos na ang kanyang isang linggong bakasyon, isang mapagpalang gabi yan sa inyo sa Canada, Sister Marilu Quinto at ang kanyang asawa na si Brother Israel Quinto. Praise God, at gayon na rin po sa inyong anak na si Chelsea, ha? Purihin po ang ating Panginoon sa inyong buhay. Isang mapagpalang umaga rin po mula po dito sa Ligas, Bacoor, Cavite, kay Sister Imelda Diaz, Sister Emmy, at sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah Ivy at Reg. Praise God, purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, ganoon din po sa inyong kapitbahay dyan na si Brother Lloyd Nebres na bumabati ng good morning, Pastor, at sa lahat ng mga nananampalataya. Good morning din, Brother Lloyd, at sa iyong mga kasama dyan, kina Sister Aida, at ganoon din po sa iyong mga anak na sina Adrian, Lloyda, at sa iyong mga apo na sila Leiza at EJ. Hallelujah! Good morning, Pastor, at sa lahat ng aking mga kapatid sa S-Stream. Yan po ang sabi po ni Sister Alice Dacer Durano. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga rin po, Sister Alice, at sa iyong kabiyak na asawa na si Brother Nap Durano, at ganoon din kay David. Hallelujah! At narito naman po si Nanay Remy Soribio. Sabi niya, good morning po, Pastor, at sa mga kapatiran natin sa Diyos ay walang imposible. Good morning din po si Nanay Miding Soribio, at ganoon din kay sa iyong asawa na si Tatay Marino Soribio, at kay Brother Obed Soribio, at sa kanyang mga mekaniko dyan, ha, doon po sa Veterans Motor Shop. Praise God, hallelujah. At sa kanyang mga anak na sina Bindi, Bob at Hurt. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So tayo po ay magpapasimula po sa ating pong panalangin, mga kapatid. Tabayan muna natin hilang saglit po yung ating ibang mga kapatid na makapag-tune in po, ha. Praise God, para sabay-sabay po tayong mananalangin. Hallelujah. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan po natin, Destroyed by Lacking. Destroyed by Lacking, na mayroon pong hashtag na Destroyed because of lack of knowledge. Hallelujah. Yan po ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito, mga kapatid. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong mga gamit, ang Bible, lapis at papel o notebook, upang sa gayon ay ating pong maibahagi ito sa lahat ng ating pong mga kaibigan, ka-FB friends, mga kapitbahay, mga katrabaho o mga kakomunidad po natin, nang sa gayon naman po ay makaranas din po sila ng biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos, ha? Walang imposible kung sa Kanya'y mananalig. Sa tayo po ay Diyos dadako po walang sa ating imposible. pagbubuhay na panalangin, mga kapatid. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay, at muli ay ating ibigin na tayo po ay pangunahan sa kabuuan ng gawain ito. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus.
Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sapagkat sa araw na ito muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang napakagandang araw, isang pagkakataong muli na kami po ay makapaglingkod sa iyong kaharian. Amin pong dalangin na sa mga sandaling ito kami po ay iyo pong patawarin sa lahat po ng aming mga kasalanan, upang sa gayon, O Diyos, ay maging karapat-dapat po ang aming paglilingkod at maging katanggap-tanggap ang aming pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo sa umagang ito. Ngayong umaga ay pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu. Hayaan po ninyo, Ama, na bawat isa sa amin ay matutong magpasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Turuan po ninyo kami, gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging malaya at maging bukas ang aming mga puso at isipan na ito'y tatanggapin po namin bilang pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Sa gayon ay mas lalo ka pa namin makilala sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. Salamat po, Diyos, sa umagang ito'y aming aangkinin ang mga nakalakip na pangako sa iyong mga salitaan, sapagkat ang salita mo'y hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kundi ito'y nagtataglay ng kapangyarihan at ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya ngayong umagang ito, Ama, ako na yung lingkod, muli nagpapasakop sa iyo. Gamitin po lamang ninyo ang instrumento daluyan ng iyong pagpapala. Ang aming nasain sa umagang ito ay mas marami pang tao ang maabot ng iyong mga salita sa pamamagitan po, Panginoon, ng programang ito na maibabahagi po namin sa bawat sulok ng mundo ito, sa pamamagitan po ng live streaming na ito, O Diyos. Salamat po, magpakahayag po kayo sa puso at buhay ng bawat isang makapakikinig sa umagang ito. Ama, dinadakila, pinupuri ka namin. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay maingat po namin ibinabalik sa iyo sa makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samang dalangin. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Sa Panghila ng San Nicolas, Bacoor, Cavite, at gayon din po sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. At gayon din po sa mapagpalang umaga kay Brother Francis Ragasa na kasamang nanonood po ni Sister Nile Moreno Ragasa, at sa inyong mga apo na sila Goku Kotin at Gohan, at gayon na rin po kay Christian Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Max Arsalo Tamudaw ng CAA Las Piñas. Hallelujah. At yan din po sa iyong mga kasangyan, Brother Max. Kinadayana din kina Ma'am Amart, at yan din kay Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sinasangkay na Benifen at Ken. Malaman ang gagawin. Huwag po natin kalimutan mag-share ng ating program. Pwede na po yung i-press ang share button. Pwede na po yung mag-post ng watch party. At huwag na kalilimutan na tayo po ay makipag-engage. Ano man po ang nais po ninyong sabihin sa programang ito, i-PM lang po ninyo. I-message lang po ninyo dyan sa ating comment section box. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, good morning po kay Sister Lisa Linda na aking po nakita na personally nung araw ng linggo na siya dumalo sa ating bahay panambahan. Ganun din po sa iyong mga anak, Sister Lisa, isang kapagpalang umaga.
Okay, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong mensahe ngayong umagang ito, mga kapatid. Ang mensahe po natin ay ating pong pinamagatang Destroyed by Lacking. Hallelujah. At ang hashtag po ay Destroyed by Lack of Knowledge. Lack of Knowledge. Unang bahagi po ito ng ating pong mensahe at ang ating pong paksa na ating pong tatalakayin po sa mga susunod pa hong araw. Mga kapatid, ano po? Dahil mahaba-haba po ito at napaka-importante po ito kung bakit po minsan ang mga anak ng Diyos ay napapahamak ay dahil po sa iba't ibang mga kakulangan. Ano po? Yan po ang mensahe natin. Nawawasak, nasisira dahil sa kakulangan. So ang unang ating tatalakayin ay yung pong kakulangan sa kaalaman. Lack of knowledge. At sa mga susunod na araw ay mayroon pa po tayong tatalakayin yung pong lack of tinatawag nating lack of faith. Praise God. And then lack of tinatawag po natin na lacking of trust, no? Yung kakulangan sa pagtitiwala, kakulangan sa pananampalataya, at kakulangan sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na kapahamakan, pagkasira at pagkawasak dahil sa napakaraming kakulangan sa ating pong buhay espiritual. Hallelujah! At alam naman po natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay kulang po sa kaalaman, ano po, ay hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na tagumpay. Hindi natin makakamit ang tagumpay at tayo po ay napapahamak kapag tayo po ay may kakulangan sa ating pong mga kaalaman. So this time po, ngayong umaga, sa unang bahagi po tayo, ang tatalakayin po natin ay yung lack of knowledge. Praise God. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa aklat po ni Hosea, no? Sa aklat po ni Hosea, kapitulo o kabanatang 4, talata po ay 6. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi dito, ang aking bayan ay nasira. Bakit daw po? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ritig ko po, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Praise God. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Yung konteksto po ng talatang ito ay nag-uugnay po ito sa bayan po ng Israel. At ang pagkabigo ng kanyang mga pari o yung tinatawag ng mga saserdote. Yan po ang kanyang nais na iparating dito, ang kabuuan ng konteksto, mga kapatid. At alam nyo ba, mga kapatid, na tayo bilang mga Kristiyano ay tinutukoy na mga saserdote sa panahong ito. Ano po? Mababasa nyo po yan doon po sa unang Pedro kapitulo 2, talata po ay 5, at ganun din po sa aklat po ng Apokalipsis, ano po, sa hindi po, sa unang Pedro po, sa talata pong 9, 5 at 9, at ganun din po sa Revelations chapter 1 verse 5 and 6, na kung saan tinutukoy ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos bilang isang saserdote. At alam naman po natin na tayo po ay mayroong isang dakilang saserdote sa ating buhay. At yan po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So ano po ba itong knowledge na sinasabi po rito? Ang knowledge po, mga kapatid, ay sabi po ng isang dictionary sa Webster po, no? Kung inyo pong pag-aaralan po ang kahulugan nito, ito po ay sinasabi dito, the fact or condition of knowing something
with familiarity. Gain through experience or association. Yan daw po ang ibig sabihin nito. Yung pong katotohanan o kondisyon ng pag-alam ng isang bagay na ikaw ay pamilyar, na nakamit sa pamamagitan po ng karanasan o yung pong pakikisama o yung tinatawag na samahan. Ano po? Yan po ang ibig pong sabihin po ng knowledge. Praise God. Hallelujah. So ngayong umaga, since sinabi po rito, sino ba ang bayan ng Diyos ngayon? Dahil sinasabi rito, nasira, nawasak ang aking bayan dahil sa kakulangan sa kaalaman. So, sino ba ang bayan ng Diyos ngayon? Although, yung konteksto natin ay binabanggit na ang bayan ng Diyos ay ang Israel. But, sa panahon po natin ngayon, no, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay masasabing kabilang na rin po sa bayan ng Diyos. Hallelujah! Ano po? Dahil sa pamamagitan, sabi sa aklat ng Pilipos, mababasa po natin doon, alalahanin po, sa aklat ng Ephesians, no po, alalahanin nyo ang inyong dating kalalagayan, sabi roon, na kayo ay nabubuhay ng walang Diyos at hindi kabilang sa tipan ng Israel, hindi kabilang sa bayan ng Diyos. But dahil sa dugo ni Kristo, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So yan po ang mababasa natin sa Efeso 2, Kapitulo 2, talata po ay 11. Kaya ang tanong po ngayon, sa mga panahong ito, sino ba ang bayan ng Diyos? Hallelujah! So ang bayan po ng Diyos, una, ay yung pong mga pinamumunuan, yung pong mga pinaghaharian ng kanyang banal na espiritu. Mababasa natin yan sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, talata po ay 14 hanggang 16. Ganito ang mababasa po natin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagpupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So maliwanag po mga kapatid, ang sino mang pinamumunuan, ang sino mang pinapatnubayan, ang sino mang pinagaharian ng kanyang banal na espiritu ay masasabing bayan o anak ng Diyos. Hallelujah! Galatia, Kabanatang 4, talata po 6 at 7. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak, na sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So, maliwanag po yan, no po? Hallelujah! At kabilang po dyan ang pangako ng Diyos na isusulat niya ang kanyang mga batas sa puso ng kanyang bayan, sa puso ng kanyang mga anak. Yan po ang binanggit ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 31, talatay 33. Ganito ang sinabi niya, kundi ito ang tipan na aking ipinagkakatipan sa sambayanan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At ito po ay mayroon pong katulad na sinabi sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 8, talata po ay 10. Ano po ang sabi po rito? Ganun-ganun din po. Kumbaga ito po ay parang ikinote ng author ng Hebreo dito po sa Jeremias. Praise God. Sapagkat ito ang aking pagtipan na aking gagawin sa bayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yun, sinabi ng Panginoon,
Ilalagay ko ang aking mga kautusan, praise God, sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito at sila'y magiging bayan, magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Hallelujah. So yan ang patunay na tayo ay bayan ng Diyos, na ang kanyang espiritu ay sumasa atin, no po, sa pamamagitan ng kanyang salita na itinala, isinulat at inilagay sa ating mga puso. Yung pong espiritu noon na nahayag sa salita ngayon, mga kapatid, no, ay tulad ng isang salamin. Tulad po yan ng isang salamin na kapag tinignan natin ito ay makikita natin kung tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos. Yan po ang pagbabasihan po natin kung paano natin malalaman na tayo ay kabilang sa bayan ng Diyos, na tayo ay anak ng Diyos, sapagkat ang kanyang mga salita ay parang salamin po ito. Hallelujah! Sapagkat sinasabi po ng aklat ng Hebreo 4:12 at 13, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at ito ay matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala sa mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya't sabi po rito, mga kapatid, sa Santiago 1:21 hanggang 25, pakinggan po ninyo. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinanim na may makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad ng isang tao na tinignan ang kanyang talagang muka sa salamin, sapagkat minasdan niya ang kanyang sarili at siya umalis, pagdakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Hallelujah! So dito po natin makikita, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay bayan ng Diyos kapag tayo po'y pinapatnubayan at pinaghaharian ng kanyang banal na espiritu at ng kanyang mga salita. Kaya nga ilang ulit ko lagi kayong china-challenge sa tinahamon, mga kapatid, na wag po natin basta napakikinggan lamang ito, kundi ang sabi rito, maging tagatupad po tayo ng ating mga natututunan, ng ating pong mga napapakinggan. Dahil yan ang magpapatunay na tayo'y bayan ng Diyos at tayo po ay mga anak ng Diyos. So yan po ang una, no po, kung sino ang bayan ng Diyos. Ikalawa, ang bayan ng Diyos ay yung pong mga nabautismuhan. Nabautismuhan. Hallelujah. Sabi ng Galatia 3:26 at 27, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. So yan po, mga kapatid, no? Yung pong ibinihis na tinutukoy dito ay matapos na tayo po ay mailubog sa tubig, na tayo po ay nabautismuhan. Praise God. Yan po ay palatandaan na sa pag-ahon natin ay ibinibihis natin ang isang bagong bihis na galing sa ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Kaya nga po, kung inyo pong pag-aaralan ang banal na kasulatan sa Bible po, wala po kayong makikita na ang mga bata po, ito po'y lagi kong ipinapaliwanag sa mga taong, sa mga magulang na naghahandog ng kanilang mga anak. Ano po? At para po sa kaalaman ng maraming nakikinig ngayon, wala po kayong mababasa sa Bible na ang bata po ay binibinyagan.
hindi po binibinyagan ang mga bata. Hindi po iniuutos ng Panginoon Diyos na ang mga bata ay binyagan. Hallelujah. Dahil po ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay bininyagan, sino po ang nagbinyag sa kanya? Si Juan Bautista. Siya po ay bininyagan sa edad na 30. Nabautismuhan siya ni John the Baptist. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor, ano po ang ginawa kay Jesus nang siya po ay ipinanganak kung hindi siya bininyagan? Ayon sa banal na kasulatan, makalipas ang 8 araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ay dinala siya ni Jose at ni Maria sa templo at siya po ay inihandog. Child dedication po. Yan po ang ginagawa namin sa aming church. Inihahandog po ang mga bata. At kapag sila po ay sumapit na sa tamang edad, doon lamang po sila pwedeng binyagan, bautismuhan. Dahil po ang bautismo po, ayon sa banal na kasulatan, ito po ay paglubog sa tubig. Submerse. Diyan po nanggaling yung salitang submarine. Ilulubog po siya. Hallelujah, hindi po siya bubuhusan lang sa ulo. Hindi po siya wiwisikan lang. Kung hindi, ilulubog po siya. Dahil ito ay sumisimbolo sa death, burial, and resurrection. Yan po. At ang bautismo po ay mayroon pong mayroon po itong kahulugan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, paglimot. Ang mga bata po, wala pa ho silang muwang sa tama at mali. Hindi pa nila alam magsisi ang mga bata. Kaya hindi po sila agad-agad binabautismuhan. Hihintayin muna ang kanilang sapat na kaalaman sa mabuti at masama bago po sila binyagan, mga kapatid. Yan po ang lagi po naming ipinaliliwanag. Hindi ko lang alam kung saan ito nakuha na ang bata ay binyagan. Wala pong ganon, mga kapatid. Tanungin po ninyo yung mga kaparian po ninyo kung bakit sila binibinyagan. Praise God. So dito po masasabi po natin na ang mga bayan ng Diyos ay nabautismuhan. Ikatlo, sila po ay yung mga nagmamahal sa Diyos. Yan po ang bayan ng Diyos, mga kapatid. Unang Korinto 8:3, praise God. Ang sabi po dito, datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. Hallelujah. At kung nagmamahal tayo sa Diyos, ay dapat susundin natin ang Diyos. Susunod tayo sa Kanya, mga kapatid. Dahil yan ang palatandaan ng pagiging bayan ng Diyos, na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos. Kapag ikay nagmamahal ng Diyos, kabilang ka sa Kanyang bayan, at kung ikaw nga ay nagmamahal, ay dapat susundin mo ang Diyos. Sabi po ng John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ikalawa, sabi sa unang 1, Kapitulo 5, talatay 2 at 3, dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagkat tayo'y nagsisiibig sa Diyos, ay tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tutuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. See? Hindi ho mabigat ang utos ng Diyos. Hindi maaring mag-utos ang Diyos ng isang mabigat na utos. Dahil kung siya'y mag-uutos ng isang mabigat na utos, ay anong klaseng Diyos siya? Na kung tayong mga magulang ay hindi natin magawang utusan ng mabibigat na trabaho ang ating mga mumunting mga anak, dahil alam natin na hindi nila kaya, ganon din po ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo uutusan nang hindi natin kaya.
Kaya sinasabi dito, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya kung tunay kang ang bayan ng Diyos, mahal mo ang Diyos at susunod ka sa kanyang mga utos. Amen? Hallelujah! At hindi lang yon. Ika-4 po mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay hindi lang sumusunod sa Kanya, kundi tayo ay nasa liwanag. Nasa liwanag po tayo. Namumuhay po tayo sa liwanag. Yan po ang malinaw na sinabi po rito sa Efesos 5, Kapitulo 5, talata po praise God, talata ay 1, sabi rito, nasa ilaw tayo kapag tayo ay inilabas mula sa kadiliman, patungo sa kaharian. Maliwanag, nasa ilaw tayo, ibig sabihin nasa liwanag po tayo. Talatang 8, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So yan po mga kapatid, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So dito ay atin pong tinalakay kung sino ang bayan ng Diyos. Amen? Praise God. Sabi nga ng Colosas 1:13 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Hallelujah. So tayo ngayon ay nasa liwanag mga kapatid. Bilang bayan ng Diyos, hindi ka na dapat mamuhay pa sa kadiliman ng iyong buhay. Dahil si Kristo ang liwanag ng ating buhay. Amen? Hallelujah! Ikalawang bahagi, paano nakukuha o paano makakakuha ng kaalaman ang bayan ng Diyos? Kung tayo ay nagkukulang sa kaalaman dahil tayo'y napapahamak, tayo po ay napapariwara, tayo po ay nasisira bilang kanyang bayan, ay dahil kulang tayo sa kaalaman. Amen po ba? Wala tayong knowledge. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang nais po na ipakita rito kung saan natin makukuha yung pong knowledge o yung pong kaalaman. Paano nga ba makakakuha ng kaalaman kung tayo po ay naririto sa mundong ito, di ba? Tayo po ay nagkakaroon ng sapat na kaalaman kapag tayo po ay nag-aaral. Nag-e-enroll tayo sa mga eskwelahan. At yan po ay nakukuha po natin mula sa mga aklat na binabasa sa atin at itinuturo sa atin ng mga guro. Doon po tayo nagkakaroon ng kaalaman. Tama? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kailangan po, mayroon po tayong sapat na kaalaman pagdating po sa buhay espiritual. Hallelujah. Na kung paano po tayo ay nakatatagpo ng kaalaman mula po sa ating pong pamumuhay dito sa mundong ito, sa ating practical na buhay, sa ating physical life. Hallelujah. Naalala ko tuloy minsan, mga kapatid, nung ako po ay first time na nakarating po sa tinatawag na ibang bansa, ako po yung unang-unang bansang narating ko po ay yung pong Hong Kong. Praise God. At sa aking pagpunta po roon, dahil may nag-sponsor po sa amin, nag-proceed po kami roon nila Pastor Principe, nakasama po ang inyong lingkod. No po? Dahil sa aking kakulangan doon po sa kaalaman, na yung po palang ng kinabukasan po ay pagkagising namin ay meron pong bus na naroroon at kami po ay pinasasakit ni Yaya na sumakay upang sa gayon ay makarating kami sa tinatawag na Ocean Park. Praise God. Ako po ay hindi sumakay at sumama dahil sabi ko wala akong sapat na salapi para magtungo doon. No? Wala akong pambayad. So, sa mga tuwing sa madaling salita, ako po ay hindi nakasama. At nung nakalis na po, praise God, natapos na po yung aming pong
pagpunta doon, nakauwi na kami. Doon ko nalaman, mga kapatid, na yung po palang trip sa Ocean Park ay kasama po doon sa binayaran po namin package. See? Praise God. Wala po akong alam. Kulang ako sa kalam kaya hindi ako nakasama. Hindi ko narating yung pong Ocean Park. See? Ganun po kung minsan, mga kapatid. May mga bagay po tayo na hindi po natin nalalaman. No po? At yun ang ikinapapahamak po ng ating buhay. Hallelujah. Na imbes na tayo makaranas ng biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos, ay hindi po natin ito nararanasan. It is because kulang tayo sa kaalaman. So paano makakakuha ng kaalaman ang bayan ng Diyos? Unang-una, sa pamamagitan po ng nakasulat sa kanyang mga salita. Sa banal na kasulatan, kung paano tayo nakakakuha ng kaalaman sa mga aklat na binabasa po natin sa ating mga paaralan sa kolehiyo, sa high school, sa elementary, no po? Ganon din po pagdating sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga ng Efeso 3, talatay 1 hanggang 4, sabi ni Pablo, dahil dito akong si Pablo, nabilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hentil. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. Kung paanong sa pahayag sa salita, ay ipinakilala sa akin ng hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Hallelujah. Anong ibig niyang tukuyin? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang ginagawa po natin ngayon. Mga kapatid, kung bakit po tayo nag-aaral ngayon, kung bakit po natin pinagbubulay-bulayan ng salita upang tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman, nang sa gayon ay hindi tayo mapahamak, nang sa gayon ay hindi tayo mawasak, hindi tayo masira. Sabi ng aklat ng 1:5, John chapter 5 verse 39, pakinggan po ninyo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. See? Magkakaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba, kapag tayo po ay nagsasaliksik, nagsusuri po tayo ng kanyang banal na salita. Gawa 17, talata ay 10-11. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Ibig sabihin yung ipinangaral, itinuro ni Pablo at ni Silas. At, pakinggan po ninyo yung kasunod na talata, sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Hallelujah! Hindi lang sila basta nakikinig, hindi lang nila basta ito tinanggap, kundi ito ay sinasaliksik, sinisiyasat, sinusuri nila araw-araw kung totoo nga yung ipinapahayag ni Pablo. At yan nga rin po ang ating sinasabi sa inyo. Lahat ng ating pinag-aaralan, lahat po ng napakikinggan ninyo sa programang ito, huwag basta-basta ninyong tatanggapin. Siyasatin ninyo, suriin ninyo, mga kapatid, kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pastor Manny. Hallelujah! Praise God! Amen! Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nangangaral. Kailangan ng pagsusuri, kailangan ng pagsisiyasat, mga kapatid.
upang sa gayon tayo ay magsilago sa kaalaman. Sabi ng ikalawang Pedro 3:18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Hesus Kristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah! So sa pamamagitan ng pagtuturo, amen, na matapos mabautismuhan, tinuturuan, kaya nga di ba yun ang ating tinatag na Great Commission? Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi ron, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako isunga sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah! Praise God! Ayon sa aklat ng ikalawang Timoteo 2:2 na sinabi ni Pablo kay Timothy, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Bakit po mga kapatid? Dahil ang Diyos ay nagtuturo sa atin na lumago tayo sa kaalaman upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo mawasak, upang tayo hindi masira. Hallelujah! Kaya mula pa lamang sa unang pagkakilala sa natin sa Kanya, tinuturuan na tayo. Anong sabi ng unang Pedro 2:2? Sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa kaililigtas. Pag sinabing ikaliligtas, kumbaga makakaiwas tayo sa kapahamakan at sa pagkasira kapag ninasa natin ang espiritual na gatas, which is the Word of God. Hallelujah! At hindi lamang pati panimulaing pag-aaral, kundi sabi ng Hebreo 5, talatang 12 hanggang 14, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yung pong pinasabi nitong gatas ay mga panimulaing aralin. Hindi kayo dapat manatili sa mga pangunahing aralin, kundi dapat ay matuto po tayo ng mas malalim pa. Hindi yung mga basic po lamang mga kapatid. Hindi po yung mga simple lamang. Hindi yung tayo'y grade 1 at mananatili tayong elementary, first grader. Dapat dumating po tayo sa second grader. Dumating po tayo doon sa pagiging high school, no? College, hanggang sa maging doctorate, hanggang sa may masteral. Praise God, hallelujah. Hindi natatapos ang pag-aaral. Dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaalaman, mga kapatid. Sabi niya kay Timothy, doon sa unang Timoteo 2:3-4, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaalam ng katotohanan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen? Dahil ito pong kaalaman, pakinggan po ninyo, ang kaalaman ay magbibigay sa atin ng daan patungo sa langit. Yes. Ito ang daan. Pag tayo ay may sapat na kaalaman at karunungan, mga kapatid.
Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatay 2 at 4, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ating Panginoong Hesus, ng Ama ng kaluwalhatian, ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Kapatid, kailangan ang kaalaman upang makapagbigay tayo ng sagot at mapatunayan na ang lahat ng mga bagay ay totoo. Paano nyo ipagtatanggol ang inyong pananampalataya? Ha? Paano pag may nagtanong sa inyo kung bakit kayo nagtataas ng kamay? Kung bakit kayo nagsasabi ng praise the Lord? Kung bakit kayo nagha-hallelujah? Ha? Paano? Kaya kailangan po nating makapagbigay ng sagot. Ano po? Kaya dapat bihasa tayo sa kaalaman. Sabi nga ni Pedro doon sa unang Pedro 3:15, kundi ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong Diyos, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan po, mga kapatid. May maisasagot tayo. Amen? Kailangan natin ng taimtim. Kailangan maging seryoso, magsumikap na makipaglaban para sa pananampalataya at ipagtanggol ang katotohanan. Hallelujah! Kaya ang sabi po dito ni Pedro, mga kapatid, ni Judas, sa talatang 3 ng aklat ni Judas, mga minamahal, samantalang totoong nagsisikap na ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay ng minsan at magpakailanman sa mga banal. At sa Gawa 19, talatay 8 at 9, pakinggan po ninyo, at siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan, na nangangatuwiran at nangihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa karina ng Diyos. Datapwat nang magsipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsalitaan ng masama ang daan sa harapan ng karamihan, ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangatuwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. Hallelujah! Praise God! So yan po, no? Na kung saan si Pablo ay nagkaroon ng katapangan na nagturo ng salita ng Diyos. Nangatuwiran siya dahil nanghihikayat siya tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. So paano natin maibabahagi? Paano kayo makakapag-share? Paano po kayo makapagpapatotoo kung wala po tayong kaalaman? Kaya sinasabi ni Propeta Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Nasisira, nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So ano po, anong pagkawasak ang naghihintay sa mga tumatanggi sa kaalaman? Ha? Anong pagkawasak po, mga kapatid, ang naghihintay? Praise God. Sa banal na kasulatan ay makikita po natin ang ilang katotohanan dito na naghihintay ng pagkawasak sa mga tao walang sapat na kaalaman. Unang-una, yung pisikal na pagkaalipin. Nagiging alipin po tayo. Alipin ng bisyo, alipin ng mga problema, alipin ng takot,
Yan po mga kapatid. Dahil sa kakulangan sa kaalaman, naging alipin po tayo. Whether you accept it or not, aminin mo man o hindi, minsan tayong naging alipin ng kasalanan. Naging alipin tayo ng takot, naging alipin tayo ng alalahanin, naging alipin tayo ng depresyon. Amen? Dahil sa kakulangan natin sa kaalaman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen? Sabi nga po rito sa Kawikaan, kung babasahin po natin ang aklat ng Kawikaan, Kawikaan 1:27 hanggang 31. Mababasa po natin dito. Kung kayo po ay may Bible, buksan po natin ang ating mga Bible, no? At sama-sama po natin basahin yung binabanggit po dito. Sa aklat po ng Kawikaan, mababasa po ninyo yung sinabi po rito ni Solomon sa praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya matagal pong magbukas yung aking Bible. Proverbs chapter 1, beginning verse 27. Hallelujah. Good morning po kay Sister Zenny Ilyescas. At sa iyo pong mga kasama dyan, Sister Zenny, sa iyong asawa at kay nanay. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, Sister Zenny Ilyescas. Sabi po rito sa 27, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunakaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Okay? So tinutukoy po dito mga kapatid, kung ating mababasa, ay yung pong sinasabi po rito na sila'y nanangan sa kanilang sariling kaalaman. No? Hindi sa payo ng Diyos. Hindi sa kaalaman ng Diyos. Kaya anong sabi? Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. So yung po, yung tinatawag na consequence ng mga sarili nating mga desisyon sa buhay. Mga sarili nating pagpapasya na hindi tayo kumukonsulta sa kaalaman ng Diyos. Hallelujah! No? Na pinipili natin na tayo po'y maging ignorante sa salita ng Diyos. Kaya sabi nito, kung hahanapin nila, di ba? Ano sabi sa Mateo 7? Ask, and it shall be given. O seek, and you shall find. Ask, and it shall be given. Knock, and the door shall open unto you. So, masasabi po natin, mga kapatid, kapag nakakuha tayo ng kaalaman, dapat natin itong ilapat sa ating buhay. Kaalamang galing sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So, ngayong umagang ito mga kapatid, sinabi rito ng ating pag-aaral na ang aking bayan ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman.
ang tao o mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay nagkukulang sa kaalaman dahil sa kakulangan ng pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Kaya binabanggit ng Panginoon, kapatid, ngayong umagang ito. Hallelujah. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuluyan. Magkaroon tayo ng pagnanasa sa kanyang mga salita upang tayo'y makasumbong ng tunay na kaalaman sa kanyang mga salita. Kapatid, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ang siyang pangunahin nating pangangailangan sa ating buhay. Nang sa gayon, maranasan natin ang kanyang biyaya, pagpapala, at kapangyarihan. Sabi po, dito po tayo magtatapos sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Kung papaanong makasusumpong tayo ng sapat na kaalaman at karunungan. Sabi rito, ang mga salitang ito na ating iniuutos sa inyo, sa araw na ito ay sa iyong puso. Saan daw po? Sa puso po natin. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pag ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Ganyan ninanais ng Diyos na pahalagahan natin ang kanyang mga salita upang tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman, nang sa gayon ay hindi po tayo napapahamak. Hindi tayo mawawasak, hindi tayo masisira. Kapatid, the people of God are destroyed because of lacking of knowledge. Lack of knowledge. Yan po ang unang bahagi ng ating pong pag-aaral. Let me listen. Makinig po kayo, no? God is saying here, my people. What about yung mga hindi ko niya bayan? They are, kumbaga, pinili nila ang mapahamak. Sila ay nandun na sa kapahamakan. At para maialis natin sila sa kapahamakan, gaya ng sinasabi po ng banal na salita, kailangan natin sila bahagian. So, may mga anak ng Diyos, may mga Kristiyano, na bagamat sila ay anak ng Diyos at sila ay mga Kristiyano ng bayan ng Diyos, ay napapahamak pa rin at nasisira at nawawasan dahil nga sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga, ngayong umagang ito mga kapatid, punuin natin ang ating buhay ng wasto at tamang kaalaman. Kaalamang nagmumula sa kanyang mga salita. Dito natin matatagpuan, dito natin makikita at makakamtan ang kaalaman sa ating pong buhay. Kaya araw-araw nag-aaral tayo, mga kapatid. Amen? Tawag sa atin, mga learner tayo, mga estudyante po tayo. Praise God. Yung mga anak natin nag-aaral, kaya tayo rin po, sabayan natin sila sa pag-aaral. At ngayon mo naman, salita ng Diyos ang pinag-aaralan natin. Kung sila ay mayroong online schooling, tayo po ay may online Bible study rin po. Amen? So, purihin ng Panginoon ngayong magang ito. Sama natin sa panalangin ng ating pong mga kapatid. Hallelujah! Sama natin sa panalangin si Nanay Letty Ignacio na praise God na ngayon po ay mayroon pong dinaramdam sa kanyang katawan. Ano po? Yung kanya pong tinatawag na tuhod ay nananakit daw. Praise God, purihin ng Diyos. Nanay, no, iwas-iwas muna tayo sa mga pagkain nakakapagpasakit ng mga kasukasuan. Praise the Lord, hallelujah. So sama natin sa ating mga panalangin itong ating mga kapatid na nangangailangan ng
katugunan at kasagutan sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Hallelujah. So sama natin sa panalangin si Brother Rufino Costales Jr., Rogelio Costales, Rowena Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Red Meriman, Annabel, Raziel and Amanda Costales, Angela Rodel and Arian Costales, at Morgan Merriman, Connor Merriman, Kit Mendoza, at sama rin natin, praise God, sama natin si Marilyn Estonactoc Foster, na siya po ay makakilala sa Panginoon, no? Mabuksan ang kanyang puso, purihin ang Panginoon. Sama rin natin itong mga kapatid natin na meron pong mga tinataglay na mga sakit sa cancer, ano po, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Hanilin Alvarado, Zilda Rosales, at yung pong mga kapatid natin na ang kanilang suliranin ay sa kanilang mga kidney at sa kanilang pong mga ugat, ano po, sa kanilang puso. Romelito Valdez, si Mir, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Lapis, Kahala family, Elizabeth Ramirez and family, Brian Buenviaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conje, ganoon din po Sister Lisa Villarico, yung pension ng kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, Remy Costales, Skyhook GPS, Reblic Internet Services, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, at yung architectural firm ni Brother Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily, at yung pong car rental services ni Brother Lloyd at ni Brother Fred Lopez. At ganun din po ang pagbati natin sa kaarawan po ni Rod, no po, praise God, galing po sa Panghila family. At ganun na rin po yung pong aking pong kuya, yung big brother ko po na certified senior citizen na ngayon, yung aking kuya Al Dalena, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. So happy birthday po sa iyo, Kuya Al Dalena. Praise God. Hallelujah. Yan po yung aking nakatatandang kapatid mula sa Makati. Praise God. At ganoon din po yung nagdiwang ng kaarawan kahapon na Sister Elaine Soridio. Isasama rin natin sa panalangin. Mamaya na po yung pagbating awitin sa inyo, ha? Pagkatapos ko po kayong maipanalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita, sa mga mensahe na muli nagbigay po sa amin ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming kaalaman tungkol sa iyong mga salita na siyang lubha naming pinakakailangan, Panginoon, upang kami ay hindi mawasak, hindi kami masira dahil sa aming mga kakulangan sa kaalaman, Panginoon, tungkol sa iyo, O God. Ngayon pong umagang ito, salamat po sa mensaheng ito. Salamat sa mga salitang ito na aming pinagbulay-bulay. Muli na dagdagan po kami ng sapat na kaalaman, O God. At ngayong araw na ito, mapanghahawakan po namin ang mga katotohanan ito, O God, upang sa gayon ay hindi kami mapaalipin pa ng mga bisyo, mapaalipin pa ng mga kasalanan o kung ano-anong mga gawain ng kaaway, sapagkat ang kaalaman ang magpapalaya po sa amin. Ang sabi mo nga doon sa iyong sulat, sa iyong mga salita, that we will know the truth and the truth will set us free, O God. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na ang iyong mga salita ay aming pong patuloy na pagbubulay-bulay araw-araw. Subalit ito'y hindi sapat kung kami ay mananatili lamang nakikinig. Kundi dapat ito ay sa aming sinusuri at sinasaliksik araw-araw, at ito ay aming pong ipinamumuhay. O God, kami hindi tagapakinig kundi tagagawa ng iyong mga salita, tagapagsagawa, Panginoon, ng lahat ng aming napag-aaralan at natututunan. Ngayong umagang ito, Panginoon, narinig po ninyo ang mga pangalan na aking binanggit, O God, yung mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong umagang ito, Panginoon, pagpalain po ninyo sila ng marami pang taon, marami pang kaarawan sa kanilang buhay na puno ng kalusugan at kalakasan. Lord, sinasaway namin ang lahat ng spirito ng sakit at karamdaman, cancer man yan, Panginoon Diyos, we rebuke it right now in the name of Jesus right now, O God.
maging Panginoon yung may mga sakit sa puso, yung mga may bara, ang kanilang mga ugat, Panginoon, yung mga nerves nila, sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin ang lahat ng ito. Ganun din po, Panginoon, maging yung mga kapatid namin na ang kanilang suliranin ay yung kanilang mga kidney, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, ilapag mo ninyo ang makalangit na himala sa kanilang mga buhay. Ngayong umaga ito, pagpalain niyo po sila ng iyong mahimalang pagkilos ngayong araw na ito, Panginoon Diyos. Salamat po, dinadakila ka po namin, maging yung mga kapatid namin na nasa kalagitnaan ng kanilang pagbubuntis, Panginoon. Lord, si Monica Atendido, Panginoon, ay gabayan po ninyo at samahan ng kanyang pagdadalang tao. At ganun din po ang kabuuanan po ng aking manugang na si Camille Dalena, Panginoon. Samahan po ninyo siya. Lord, alalayan po ninyo, proteksyonan siya laban sa anumang mga sakit at karamdaman. Lord, mailuwal niya ng maluwalhati ang kanyang sanggol na kanya pong iluluwal, Panginoon Diyos. Ganon din po ang patuloy na pag-iingat ninyo sa aking may bahay na si Rochi Dalena, Panginoon Diyos. Patuloy mo po siyang ilayo sa espiritu ng COVID-19 sa bansang Amerika na kung saan ay may pinakamataas na kaso ng COVID. Lord, patuloy mo po siyang ingatan. Patuloy mo po siyang ilayo sa anumang sakit at karamdaman sa pang-araw-araw na kanyang paglalaban. Ganon din po si Desmond, si Zaira at ang mga in-laws ko, Panginoon, ng mga frontliners sa Amerika at sa Australia at sa Canada. Lord, ganun din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa gitnang silangan kay Sister Lisa Domingo, Panginoon Diyos, at ang kanyang pamilya. Lord, patuloy mo po siyang layo sa kapamakan, sa kanyang pinagtatrabahong ospital, ay patuloy mo po siyang proteksyonan ng iyong kapangyarihan. Ganon din po si Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, John Sorillo and family, Marvin Sorillo and family, at Mario Sorillo and family. Ganon din po si Mary Grace Sumido Enriquez na nasa Dubai, Panginoon. Pagpalain at ingatan po ninyo ang kanilang buong sambahayan. At ang aming mga kapatid na nasa Canada, Panginoon, Lord, ang Quinto family, ang De La Cruz family, Ramirez family, Panginoon Diyos, sa Kahala family, at sa Ludlala and family, Panginoon, ang Santos family, ganon din po ang Kalikdan family, Sobrepeña family, ganon din po si Sister Lea Rosas, O God, at Sister Memia Tapulaw, Panginoon. Patuloy niyo po silang proteksyonan sa kanilang bansang kinalalagyan. O God, hilumin po ninyo ang pananakit ng mga hita hanggang paa ni Nanay Leti Ignacio right now. In the name of Jesus, we rebuke every pain, O God, na nararamdaman niya ngayong umagang ito. O God, salamat po ng marami. Pagpalain ninyo ang mga kabuhayang aking binanggit, Panginoon. Binasa ko po na mga kabuhayang pinagyayaman ng iyong mga anak na makapagbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong kaharian. O God, patuloy nyo silang i-bless sa kanilang mga businesses, O God, maging yung mga trabaho nila, Panginoon Diyos, na mga kapatid ko na mga nanonood ngayong umagang ito, yung kanilang mga online businesses, O God, hallelujah, tulad po ng Bimbim, Lutong Bahay ni Sister Marlene Soribio, Panginoon Diyos, ay pagpalain po niya lahat ng mga online businesses ng aking mga kapatid, O God. Salamat po, O Diyos, dinadakila, pinupuri ka namin sa umagang ito, na sa iyo lahat ang kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Tagal ko na sa problema'y napaharap, para bang wala. Shout out tayo sa mga kapatid natin na mga nanonood sa kanilang mga watch party. Praise God! Bing Solis, Brian Concepcion, William Latore, Lutgarda Bautista, Norma Ablas at Romel Carinal. At salamat din kila Pearly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buena Luz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama at Wen Sena. At salamat din sa panonood nila Danny Chong, Jerry Dizon, De La Rosa, She Branzuela Bambalan, Maria Baluwagan Apuhedo, Nanet Tupas, Evangeline Sabino at Gemini. Ang isang mapagpalang
gabi rin po kay Brother Emil Dalipe ng Scotland, London. Nice Dominguez ng Israel. Gloria Rapangon, Ronnie Katipunan, Piliope, Boy Galang, Glenda Rakino. Isip, di malaman Lisel Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Parillo, Ellen Gomez at Julie pusin Pagpapay. ang buhay na kay Lupi sa kabutihan mo, Diyos. At shoutout din po kay Sister Memia Tupas na Bulaw ng Canada. Praise God, ganun din sa iyong mga kasama dyan, Sister Memia, kina Diana at kina JR. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sister Lily Pangilinan and Brother Alvin Pangilinan. Pagpalain ng Diyos ang inyong buong sambahayan, ha? Praise God. At mula sa Dasmariñas, Cavite, kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At ganun din po sa inyong mga kasama dyan, sa inyong mga anak, Sister Annalisa. Purihin ang Diyos. At shoutout din po kay Benigno Escanio Erquiza. Purihin ang Panginoon, brother, sa iyong pamilya at sa iyong mga kasama dyan, sa inyong tahanan, ha? Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po kay Sister Yogi Palomares ng Sultan Parañaque, San Antonio Valley 6. At ganun din po kay Brother Rudy at sa iyong mga kasama dyan, sa iyong tahanan. At kay Sister Becky Garcia, good morning, good morning. At kay Nanay Estela Pugal, praise God. Pero bago natin makalimutan ng lahat, ay atin munang handugan ang awitin ang ating mga celebrant na mga birthday celebrant po natin ngayon, ha? Happy birthday kay Brother Rhodes sa Manila. At ganun din kay Kuya Alago Valena at kay Elaine Sorribio. Happy birthday Para po to sa inyo ang awitin ito. Happy birthday Happy to birthday. you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday, Dapat kay Nanay Esther Pagtakhan. happy birthday, happy At ganun din kay birthday Nanay Letty Ignacio. to At kay you. Kim at sa kanyang anak na si Eris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy At kay Sister Marlene birthday to Sorribio you. at sa iyong mga anak, ang ating celebrant kahapon na si Elaine, Laika Happy at birthday, happy Bella. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen. Sa bukas po, magpapatuloy po tayo sa ating pong mensahe. Praise God! Ang ating pong mensahe na pinamagatan po natin, Destroyed by Lucky. At bukas, iba naman po ang ating magiging tema. Ngayon po ang naging tema natin is lack of knowledge. Bukas po ay tatalakay natin ang ikalawang bahagi kung bakit po tayo ay nagkakaroon ng pagkapahamak hindi lamang dahil sa kakulangan, kundi dahil na rin sa kakulangan, hindi lamang dahil sa kakulangan sa kaalaman, hindi dahil po tayo sa kaalaman ng pananampalataya, kulang sa kaalaman ng pagtitiwala, at kulang sa kaalaman ng pasalita ng Diyos. Ha? Praise God. Yan po ang ating pong mga pag-aaralan sa mga susunod pong mga araw. Purihin po ang ating Diyos. Okay. Sa hiling po ng tugtugin nito mga kapatid, muli ang iyong lingkod ay pansamantala po magpapaalam. Praise God. At muli po isamahan po ninyo ko sa ganito pa rin po oras, ganap na ika-8 hanggang ika-9 na umaga. Kami po ay
patuloy na nagpapasalamat sapagkat sa walang sawa ng inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa mga kapatid natin na nais magpadala ng kanilang mga tulong, ayuda at handog, guys yan, sa para po sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, pwede po kayong makipag-alam sa amin, i-PM nyo lang po ako kung nais po i-bless ang mga lingkod at mga leader ng Panginoon. Praise God. At mga kapatid, nais ko lamang pong manawagan sa lahat ng mga member natin sa Diyos Wala Imposible maging iba. Kung meron po kayong mga damit na hindi na po nagagamit na po, pwede po bang pagdala po kayo sa church, tayo po ay tutulong sa ating pong mga kababayan na nasa lanta ng mga bagyo na nangangailangan po ng mga damit. Praise God. No? In kind or whatever, cash or in kind, pwede po kayong magpadala, no po? Sa linggo po, may mga damit po kayo at doon po naman sa mga cash na ipadadala para po sa mga tulong, ano po, mag-donation drive po tayo, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng donation drive para po sa mga nasalanta nating mga kababayan. So, in kind po, mga kapatid, pwede nyo dalhin sa church. Pagdating po sa cash, pwede po nyo ihulog sa ating GCash, number 0920-436-9922. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yan po ay para po sa mga sinalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Mga kapatid, ha? Praise God. Kaya, pina-challenge ko po kayo, mga kapatid, tulong po tayo sa mga nangangailangan. Hallelujah. So, nawa ay magkaroon tayo ng pusong pagmamalasakit at pusong pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan. Hallelujah. Kawawa naman po sila, mga kapatid, kaya dapat natin silang tulungan. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sa himig po ng tutong ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang ipapaalam. Praise God. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating sambayanan at ang kanyang pagliligtas ang ating babauni sa pang-araw-araw na paglalakbay at pagtatrabaho po natin at ang kanyang banal na Espiritu ay laging sumating samahan tayo upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay. Hallelujah. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless you all. Goodbye, mga brothers and sisters.